Mini vlog na naman, pero for today's video yan, hindi ko na kinakaya kasabi. Kaya sabi ko magpapa-hospital na ako. Siyempre pinayakap ako ng baby ko. Hindi pa naman siya sobrang grabe, pero inaasid talaga ako. Kaya yan, nagbabay na yung baby ko. Sobrang nag-aalala siya sa akin. Ayoko kasi mamiss ang mga Christmas party at ang Pasko na may sakit ako. Kaya nagpa-hospital na talaga ako. Yan, nagpasugod na ako kasi mas gusto ko na maagapan na tong sakit na nararamdaman ko. Yan, napadasal na si Jowa kasi alam mo yun naman, siyempre sobrang nag-aalala yan sa akin. Siyempre habang papunta ako ng hospital, chinecheck ko at sobrang thankful ako kila nanay at sa marami pang ibang part ng Toro family na nag-take over sa pag-alive ko. Ayan, nandito na nga ako sa hospital. Kaya din talaga ako na hospital mga besi ko kasi ilang linggo na po akong puyat at pagod at stress dahil sa kaka-live ko po sa TikTok shop ko para makabenta para sa Fab. Andito na yung ate ko, ewan ko ba't kayo yung outfit niya. Siya po sorry ang gulo ng video ko kasi hindi talaga ako okay yan eh. Siya nagsusulat ng mga kung ano-ano para sa mga papeles ko sa ospital at sumasagot ng mga tanong. Then, chinek na kung ano bang meron sa tiyan ko, kung ano ba yung masakit. Then, nagswero na sa akin. Sorry, ang hirap din ako mag-voice over. So, nagswero na sa akin at mas gusto ko talaga pag nagswero sa akin ay tinitignan ko kasi para sa akin, masasasatan ako pag hindi ko siya nakikita. Then, nilagay na nga yung gamot para sa acid ko kasi sobrang ina-acid ako. Tinanong namin yung doctor ano kayang possible na reason. Ang sabi talaga sa akin is stress. Pwede talaga siya matrigger. At asid din talaga ng sobra si Mami Oni kapag sobra na sa stress ako. Well, anyway, syempre first time kong magnegosyo ng todo at talagang i-hype. May mga hinahabol tayong mga bagay-bagay. Kaya yun nangyari sa akin. Thank you kay Jowa at syempre kay Ate Marie at kay Shine. Na ayan na, medyo okay na sila kasi kalmado na ako. Sabi ko guys, mas okay na ako. Hindi sila tumitigil kakachika kaya natatawa ako sa kanila. Kasi pinapaalam mo yun, nagpapag-good vibe sila ng kwarto eh. Hanggang sa wakas, natahimik na sila kakachika. Sa wakas, Mami. Sa totoo lang, I feel sorry for my jowa kasi naabutan niyang ganito na yung estado ng katawan ko na pag nasa-stress ako, natitrigger na yung sa acid ko. Naaawa ako sa kanya kasi ilang hospital na siya nagbabantay sa akin. Pero sobrang thankful ako kasi nandyan lang siya palagi para sa akin. Para kita niyo naman pasayahin ako. Hanggang sa nakauwi na ako ng palasyo, sumaglit lang naman din ako sa ER para mas maging okay yung pakiramdam ko. And syempre, alam mo yun, ang sarap umuwi na makikita mo yung ganito. Ito yung nagbibigay sa akin ng lakas. And si Tyronia kasama yung mga kapatid niya, si Ina at si RG, grabe silang magmahalan. At mas better na ako na nakikita silang ganito. Siyempre nakapagpa-ER na si Mami Oni para maturukan ako ng dapat na gamot. Ayan sila naglalambingan, nagmamahalan. Yan ang palagi kong inspirasyon sa araw-araw, gabi-gabi para magtrabaho pa ng kahit isagad ko na yung sarili ko. Alam mo yun? Yun siya mga bese ko. Napakasaya i-share tong moment na to. Anyway, pumunta na muna ako ng condo para wala muna ako marinig na problema ng Toro family. Ito lang yung pwede kong kainin. Soft lang, hindi pwedeng masyadong hard meals, ganyan. Kita nyo naman kasi pag andito ako, good vibes lang, puro tawa lang si Tyronia at si Daddy. Nakikita ko sila na ganyan, so nag-good vibes ako kasi nga bawal ako ma-stress. Nakita ko na ginagaya nila si Ate Ann. Yung tumutulong sa amin sa bahay. Ginagaya nila mag-TikTok, inaasar-asar nila. At di pa rin talaga sila huminto. Yan, pinuntahan pa nila para asarin si Ate Ann. Ate Ann, ikaw ba ito? Anong ginagawa mo? Gato ka pala mag-TikTok, taray. At syempre, hindi mawala ang sample ni Ate Ann. O, di ba? Hanggang sa yun na nga mga besi ko, medyo mas okay na yung pakiramdam ko. Wala pang 24 hours yan, pero yun nga sabi sa akin ng doktor, kailangan talaga sa history ng ilang beses na ako na hospital, kailangan talaga wala muna ako masyadong isipin stress, wag ko munang isipin ng problema ng iba, ang problema ng aking Fab, o dapat magtrabaho ng sobra. Hanggang sa yun, nag-alambing na lang kami ng baby ko. Sabi ko, paamoy ng kilikili mo kasi inaasan namin siya pag maasim na siya. Sabi ko, wala naman akong naamoy. Si Daddy, pinaamoy daw niya yung kilikili niya kanina. Yun, sobrang asim na asim si Daddy. Tapos tumatawa na lang. Tumatawa na lang kami kasi sabi niya, Tyronia, mag-half-bath ka na kasi yung asim mo na. Tapos yun, mga best ko, kinabukasan, nagising ako, share ko lang, pakita ko lang sa inyo, may mga gamot ako na for my maintenance. Ayan, kung ano-ano yung mga gamot ko at hindi na natapos ang aking pag-movie marathon. Syempre, ang aking favorite na How I Met Your Mother. Ayan si Jowa, sobrang niyakap ko si Jowa kasi alam mo yun, sobrang thankful talaga ako nandiyan sa tabi ko. Hindi niya ako iniiwan. Kita mo naman, Diyos ko po, lagapak, sobrang pagod na pagod kakaasikaso sa akin. Yung mga bagay na kahit tulog siya, tingnan mo, kinakamot niya yung likod ko. Tulog yan ha. Hindi yan naminto. Minsan nga hindi niya alam din ako nakakamot niya yung kumot tsaka yung unan. Ganyan na ako lambingin. Grabe, sobrang thankful ako sa taong to. Grabe, napakaswerte ko. At syempre din, feeling sick din isa kong bebe na pag hindi ako masyado masigla, ganun din siya. Hanggang sa yan, halos naubos ko na lahat ng Disney movies na pinapanood ko. So, binidyoan ko si Jowa.
Ayan, ginabi na naman kami. Ayan, tapos nagpapakit sa akin. Sabi ko, magdamit ka nga, wala kang pang itaas. Nakakaloka. Hanggang sa yan na after nun, nag-movie pa rin kami. At yun, si Jowa, kinukulit-kulit po din ako. Sabi ko, Jowa, ayoko nang wala kang t-shirt. Nanghihina ako. Hanggang ganon. Ayoko talaga siyang walang t-shirt. Gusto ko lagi siyang nakadamit. So, ayun na nga, nanood kami ng Maleficent habang ako ay nagkapahid ng Efficacent. Diba? Wordplay. Hanggang sa umuwi na ulit ako ng palasyo at pinatanggap akong regalo. Grabe, maraming salamat po sa Onins Avid fans o OGs yan. Sobrang thank you sa inyo, naalala nila kami. Isipin mo, favorite namin yan ni Jowa and si Stewart, yung favorite kong cartoon na pinatato ko, diba? Naaalala nila yon. Tapos si Jowa naman, nakita niya, happy rin yan. Tapos ina-explain niya sa akin kung ano ibig sabihin nung nasa harap kasi favorite niya si Chris Brown. One day lang kami na nagpahinga sa condo, bumalik na ako kasi dami ko pa ding trabaho. So nakatanggap na naman ako ng regalo from Miss Tony Gonzaga. Thank you so much po sa napakagandang scented candle nyo. Ayan, naalala nyo pa ako ngayong Pasko. Again, thank you so much, Miss Tony Gonzaga. At syempre naman mga beso ko, hindi papakabog ang kanyang kapatid. Yes, nagpadala rin si Miss Alex Gonzaga. Ito naman, sobrang saya ko dahil nagbigay siya ng hamon. Yes, sobrang laking hamon. Thank you so much. Sagot na ang aming Noche Buena. Then may isa pa akong regalo. Grabe, thank you so much talaga. Ang sunod-sunod yung regalo dumarating kay Mami Oni. Thank you so much. Ano man yan, malaki o maliit. Ito naman may Louis Vuitton na binigay sa akin. Hindi ako mabrand na tao pero na-appreciate ko siya kasi napakaganda talaga niya. Thank you so much, Miss Beauty Chef. Ayan, thank you sa inyo. At yun na nga, syempre mga best ko, kaya ako umuwi dahil ito na ang aking outfit para sa aming Christmas party. Fab Christmas party. Iba pa yung sa Toro family Yes, mga best ko, o diba, for the ikot yung person, o diba, biglang nahilo sa isang ikot lang. Ito naman yung outfit ni Jowa kasi all red kami ngayon ng Toro family. Simpleng celebration lang para sa aking fab. Ayoko talagang mamiss to. Ito na yung baby ko. Kaya nagpa-hospital talaga ako at nagpahinga ako ng isang araw lang. And siguro after na lang ng Pasko, tsaka ako makakapagpahinga. Pero ayoko talagang mamiss to dahil sa simpleng handaan na to, gusto ko makasama talaga ang fab staff. Syempre, hindi mawawala ang pang-aasal ko kay Baby Happy. Ayan siya. Inaagaw ko siya kay Papa Odi pero ayaw niya. Ang gusto lang talaga niya kay Papa Odi niya. No siya ng no. Tiga mo Palo ko ba si Papa? No. Si Mama ang palo. Pag hindi siya sumasagot, gusto niya. Palo ko si Papa? No. Palo ko si Oni? Thank you so much sa JS Event Catering Services. Grabe, as usual mga besi ko. Simple lang pero grabe, ang sasarap talaga ng mga hinahanda nilang pagkain. Yan po ang aming cater for tonight's video. At syempre, sobrang saya ni Happy dahil nakita niya na ang aming Fab Red Room. Yan, favorite color yan ni Mami Oni at naniniwala kami na yan. Itong red is darating ngayong taon ay magiging taon ng Fab ang 2023. Yes, mag-manifest tayo mga besi ko. Yan, sobrang happy pa rin ni Baby Happy. Sabi niya, Daddy, hanggang saya magsisimula na nga ang aming Christmas party. Yan. Pakita ko lang sa inyo ang mga tao na nandito. Toro family at ating Fab staff na sobrang mahal na mahal ni Mami Oni. Yan, ganun pa rin si Baby Happy. Napakamakit pa rin. Hindi pa rin daw siya tapos mag-pray kasi kakatapos na nahin mag-pray. Napaka-cute. Grabe, napakasaya ng Christmas party na to. Hindi ko na lang talaga na video lahat pero kung gusto nyo ng full video mga beses ko, abangan nyo yun sa YT channel ko. So, ito na tingin nyo si Happy. Tawag-tawa kami ni Shine kasi kahit saan niya ilagay cellphone, sinusunod ng mata niya. Sobrang cute. Ito nang exchange yung mga beses ko. Ang matindi dito, pareha sila. Kasi nabunot ko si Tentay at nabunot ni Jowa si Mama Marie. Binilan namin sila ng regalo pang exchange gift na terno sila at hindi masaya yung ate ko. Walang ganun, sabi ni ate para kay Tentay. So yun na, tuloy-tuloy pa rin saya. Again mga beses ko, hindi ko na siya na video. Thank you so much Doc RFT sa pagpunta. At yun hanggang sa ito na, nag-edit na ako ng video na pinapanood nyo ngayon. Yun lang, tapos na. Merry Christmas!